Pamilyar ba kayo sa imaheng ito? At ito? Yan po ang tinatawag na surrealism. Ito si Salvador Dali, isang sikat na artist na kilala rin sa kanyang kakaibang bigote. Andes is Andre Beton. Sikat din siya, pero baka ngayon mo lang narinig ang pangalan niya. Nakilala sina Breton at Dali sa kanilang pagiging bahagi ng grupong tinatawag na Surrealists. At kapag nakita mo ang mga ginawa nila, baka isipin mong baliw silang lahat. Pero seryoso talaga sila sa kanilang paniniwala. At nabago nila ang kasaysayan, o mas tamang sabing kasaysayan ng sining. Ginagamit ng mga tao ang salitang surreal para ilarawan ang mga bagay na sobrang kakaiba o parang hindi totoo. Pero ang surrealism ay higit pa sa mga natutunaw na orasan. Tungkol ito sa filosofiya, politika, sining at revolusyon. Surrealism was a movement, a group of people who focus on the world of dream in order to create a new reality, a reality that was beyond real or surreal. Ang surrealism po ay isang kilusan ng mga taong nakatuon sa mundo ng panaginip upang makagawa ng bagong realidad. Isang realidad na lampas sa normal na katotohanan. To understand surrealism, you have to understand Paris in the early 1900s. Puno ito ng mga disiplinado at seryosong taong laging sumusunod sa tamang asal at lohika. Mahilig sila sa simpleng sining at maayos na pamumuhay. Pero biglang sumiklak ang digmaan. Binago ng World War I ang lahat. Sa loob ng 4 na taon, puno ang Europe ng karahasan, sakit at kamatayan. Nasaksihan ng mga sundalo ang pagwasak ng mga lungsod, gas attack at pagkamatay ng mga tao sa trenches. Halos 60% ng mga lalaking sumabak sa digmaan ay nasugatan at namatay. Pagkatapos noon, naging magulo at wasak ang Europe. Si Breton at ang iba pang nakaligtas ay nagkaroon ng matinding trauma sa buhay. Dahil sa digmaan, nagsimulang questionin ng mga tao ang kanilang lipunan. The unconscious mind communicates through symbols in our dreams, so the surrealists focus on the dream world. Ibig pong sabihin, nakikipag-usap ang unconscious mind gamit ang mga simbol sa ating panaginip. Kaya nakatuon ng mga surrealists sa mundo ng panaginip. Tinanggihan nila ang paniniwalang kailangang may paliwanag ang lahat. Sa halip, tinanggap nila ang mga bagay na kakaiba at walang lohika. At nagsimulang kumalat sa buong Europe ang idea ng surrealism. Naipakilala ito sa publiko sa pamamagitan ng magazine, libro, pelikula at art show. Maraming magkakaparehong artistic elements ang ginagamit ng mga surrealists. At kapag nakikilala mo ito, madali mong matutukoy kung surrealist art ang isang artwork. Hanapin mo lang ang dreamlike effect o pakiramdam na parang panaginip na madalas makikita sa surrealist at sa pagsusulat. Mga element tulad ng dislocation, juxtaposition, at transformation. Ang surrealist artwork ay walang iisang style o itsura lamang. Ang paraan ng pag-iisip sa likod nito ang dahilan kung bakit ito tinatawag na surrealism. Hindi kailangan maganda ito sa paningin ng lahat, at hindi rin kailangan may malinaw na paliwanag. Mabilis kumalat ang surrealism sa iba't ibang uri ng media, hindi lang sa painting. May mga drawing o guhit, sculpture, pelikula, collage. Sa
Salvador Dali ay isa sa kakaunting surrealist na nakagawa ng art sa halos lahat ng uri ng media. Ginamit ni Dali ang surrealism para ipahayag ang kanyang pinakamalalim na iniisip at pinagdadaanan. Sa halip na itago ang kanyang takot at problema, ginamit ni Dali ang art para lubos na maipahayag ang kanyang sarili. Ginawa niyang kakaiba at hindi kapanipaniwalang imahe ang mga masasakit na bahagi ng kanyang buhay. Mga obrang hindi matigilang titigan ng mga tao. Ipinakilala ni Dali ang surrealism sa mas maraming tao at ginawa niyang itong mas exciting at entertaining. Makikita ang kanyang mga gawa kahit sa fashion, sa magazine at pelikula. Tinuruan tayo ng surrealism na seryosuhin ang ating mga panaginip at ipakitang okay lang maging kakaiba. At pinapakita kung paano nagiging makapangyarihang pwersa ang sining at kakaibang pag-iisip para sa pagbabago, para sa lipunan at politika. Dahil sa surrealism, nakilala natin ang Salvador Dali na kilala at tinangaan hanggang ngayon. Dahil nabigyan siya ng grupong tumanggap sa tunay niyang pagkatao at nakatulong iyon para maabot niya ang kanyang potensyal bilang isang artist. At dahil doon, ramdam pa rin natin ang epekto nito hanggang ngayon. Nag-iwan ang surrealism ng pamana ng mga techniques, salita at imahe na nagbibigay inspirasyon para tuklasin natin ang ating nakatagong kaisipan at tanggapin ang kakaibang bahagi ng ating sarili. Surrealism. Hindi lang ito tungkol sa painting o kakaibang panaginip. Dahil ang totoo, mas malalim pa dito ang binuo ng mga surrealists. At minsan, may mga bagay na hindi kayang maintindihan ng mundo. At doon pa natin tunay na makilala ang ating sarili. Kaya ipikit mo ang iyong mga mata. Iwan muna natin ang realidad at pumasok tayo sa mundo ng surrealism.